Nilikha ka ng Diyos para kailanganin ang iba. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. May mga bagay na hindi mo matututunan mag-isa. Kailangan mo ng ibang tao sa isang community para matutunan ang mga yon. Kung gusto mong lumago at ma-develop ang potential mo, kailangan matuto ka mula sa iba. Halimbawa, ang pagpapatawad, tanging sa relasyon mo sa ibang tao mo lang yan matututunan. Hindi mo yan matututunan mag-isa. Ganon din ang katapatan. Sa relasyon lang yan nahahasa. Ang magmahal, maging mabait, tapat, mapagbigay, at hindi makasarili. Lahat yan natututunan lang kapag may ibang tao sa paligid mo. Sa totoo lang, ang mga pinakamahalagang aral sa buhay ay natututunan mo sa pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi mo kayang mag-isa. Kung gusto mong maabot ang buong potential mo, kailangang matuto ka mula sa iba. Saan ang pinakamagandang lugar para gawin ito? Sa pamilya ng Diyos. Natututunan mo ito kapag konektado ka sa katawan ni Kristo o sa church. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow. Mula po yan sa New Living Translation. Ito ang dahilan kung bakit madalas kong i-promote ang small group. Kasi nakita ko kung paano ito gumagana. May mga taong sumali sa small group na dati ay hindi konektado, walang malinaw na purpose, naghahanap ng direksyon kung paano maglingkod, o gusto lang na may makakilala sa kanila. Pero, nung naging bahagi sila ng community ng God o sa small group, nagbago ang lahat. Yung pagbabahagi ng buhay, pagiging totoo sa mga pinagdadaanan at pag-i-encourage sa isa't isa. Lahat ng yan nagdala ng malaking pagbabago. Bakit nagkakaroon ng pagkakaiba ang pagbabahagi ng buhay sa iba? Kasi hindi ka nilikha para lang magtagumpay. Nilikha ka para maging makabuluhan ang buhay mo. At ang pinakamabisang paraan para mabuhay ng may kabuluhan ay sa pamamagitan ng relationship sa iba. Yung naglilingkod, nagbabahagi, lumalago at sumasamba ng magkakasama. Kailangan mo ang mga taong nilagay ng Diyos sa buhay mo. At kailangan ka rin nila. Nilikha tayo ng Diyos na magtiwala sa isa't isa at matuto sa isa't isa. Kapag konektado ka sa ibang tao, hindi lang ikaw ang lumalago at nakikinabang, ginagamit din ng Diyos ang mga kaloob mo at karanasan mo para matulungan silang maabot ang purpose nila. Kaya, kailangan natin ang isa't isa. Think about this, my friend. What are some important lessons you've learned from your small group or community of Christian friends? Ano ang mga mahalagang aral na natutunan mo mula sa small group mo o sa circle of Christian friends mo? Pag-isipan mo yan. Pangalawa, why do you think God designed us to live and learn in community?
What does it say about God's nature? Bakit kaya ginawa tayo ng Diyos para mamuhay at matuto sa isang community? Ano ang sinasabi nito tungkol sa likas na ugali ng Diyos? At pangatlo, think about this. What is the role God has given you in the church? If you don't know, what steps can you take to find out what your role is? Ano ang role na ibinigay sa iyo ng Diyos sa loob ng church? Kung hindi mo pa alam, ano kaya ang mga hakbang ang pwede mong gawin para matuklasan ito? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.